Matapos ang gawain, umalis agad si Javier para ipaalam sa tiyuhin ng kakatwang nangyari sa kanya sa kakahuyan at ang mga sinabi ng mahiwagang matanda. "Javier!" Gigil na tawag sa kanya ni Haring Jericho. "Ano?" Napalingon si Javier at nagtataka. "Nasaan ang bulaklak?" Gigil na tanong ni Haring Jericho. Napagtanto ni Javier na naiwan pala niya ang mga ito sa kakahuyan dahil sa pagmamadali. Nagising si Reyna Michelle dahil sa tila ng gagalaiting tinig ni Haring Jericho. Sinenyasan nitong bumalik si Javier at kunin ang mga bulaklak tsaka siya humarap sa asawa. "Jericho," nakangiting sambit ni Reyna Michelle. "Magandang umaga, mahal ko." Bati ni Haring Jericho at inilapit sa asawa ang almusal. Natouch dito ang Reyna. "Ang lambing mo naman." Natutuwang wika pa nito. "Nako, wala lang ito, maliit na bagay." Nagambala sa pagsasalita si Haring Jericho nang gumalaw ang kurtina. "Sino nandyan? Javier?" Lumitaw si Javier sa kurtina. "Ano sa tingin mo ang ginagawa mo sa silid namin?" Nakataas na kilay na tanong ni Haring Jericho. Palabas na sana ako kaso may narinig akong boses eh." Palusot ni Javier. "Pwes, baka sa susunod matuto ka ng kumatok. Gaano ka na nga pala katagal nandito? Nakikinig ka ba sa usapan namin?" Sabay sinenyasan na umalis na si Javier. "Opo, wala po ako narinig, kamahalan." Ngiting tugon ni Javier tapos ngumiti siya kay Reyna Michelle. "Mabuti." Sabay senyas ulit kay Javier na umalis na. "Javier, salamat nga pala dito." Uwi ka ng Reyna kay Javier. Ngumiti lang si Javier bilang ganti. Tumaas ang kilay ni Haring Jericho sa kanya tsaka bumaling sa asawa. "Ideya ko yan, no?" Sundot ni Haring Jericho. Umiiling lang si Javier habang lumalabas ng silid. Nang maglaon, pagkatapos ihatid ang mga bulaklak kay Haring Jericho. Umuwi si Javier sa bahay at gumuhit ng isang larawan na kahalintulad ng tattoo na nakita niya sa bandang pulso ng matandang babae. Pagkatapos ay pinakita niya ito sa tiyuhin. Pinagmamasdan itong mabuti ni Mang Rigor at kinilala bilang marka ng Bendruwi, isang orden ng mga pari na nagsanay mula sa kapanganakan upang maging mataas na saserdote. Ngunit nabigong maabot ang napakataas na pamantayan ng pagsasagawa nito. "Kung tama ang iniisip ko, ito ang marka ng Bendruwi," sambit ni Mang Rigor kay Javier. "Bendruwi?" Pagtataka ng binata. "Bago ang panahon ng dakilang paglilinis, pinipili ang mga sanggol na babae pagkatapos isinilang para sa isang layunin. Sila ay sapilitang kinukuha mula sa kanilang mga pamilya at palalakihin bilang mga nagsisimula sa lumang relihiyon." Maikling salaysay ni Mang Rigor. "Akala ko si Ryan na lang ang natitirang mataas na saserdote bukod kay Hashirama." Komento ni Javier. "Maraming sumubok, kakaunti ang nagtagumpay. Para sa mga ordinaryong regalo ay hindi ito sapat. Tanging ang mga nagtataglay ng pambihirang kapangyarihan ang makakaasa na maging isa sa siyam. Ngunit huwag mong mamaliitin ang kakayahan ng babaeng ito. Ang lahat ng Bendruwi ay sinanay ng husto mula sa makapangyarihang mahika, kaya may lakas na taglay din sila pagdating sa ibang bagay." Babala pa ng tiyuhin. Sinabi niya, ang mga kaaway ni Jericho ay nasa malapit lang kesa sa inakala ko. Ngayon, sino pa kaya ang tinutukoy niya kundi si Elias? Saad ni Javier. "Kung ang ibig niyang sabihin ay si Elias, bakit hindi niya sinabi sa iyo ng direkta?" Tanong naman ni Mang Rigor. "Natigil ang pag-uusap namin dahil maraming nakakalat na mga kawal sa paligid. Nangangamba rin ito sa sariling kaligtasan." Katwiran naman ni Javier. "Pinapapasok ka lang niya, Javier.
Ito isang patibong lamang. Alam niya ang tunay mong pangalan. Isa lang ang paliwanag niyan. Naamin na ni Saruman kay Raya kung sino ka talaga at pinadala niya ang babaeng ito para akitin ka sa kanya. Litanya ng tsuhin. Ngunit hindi dito kumbinsido si Javier sapagkat wala naman sa itsura ng matanda ang mga ganitong hinala ng tsuhin niya. Pero tumingin ako sa mga mata niya. Wala akong nakikitang kasamaan sa kanya. Wika ni Javier. Sa tingin mo, ang isang mangkukulam ng kanyang kapangyarihan ay hindi maaaring magkunwari ng anumang itsura na gusto niya. Saad naman ni Mang Rigor na wala pa ring tiwala sa matandang babae na yon. Nandun ako mismo, tiyo. Kita ko talaga sa mga mata niya na nagsasabi siya ng totoo. Giit ni Javier. Hindi ka dapat mahulog sa kanya, Javier. Nililin lang ka lang ng matandang babae na ito. Tutol pa rin ang tsuhin. Matutulungan niya akong protektahan si Jericho. May pagpipilian pa ba ako nun? Turan naman ni Javier. Hindi mo ba naiintindihan? Kung may nangyari sa'yo, mawawasak tayong lahat. Galit na sabi ni Mang Rigor. Sumama bigla ang loob niya mula sa pumapasok sa isip ni Javier. Lalo na't siya ang nagsabi kay Saruman ng tunay niyang pagkatao. Kaya ngayon ay tila nalalagay naman sa panganib si Javier dahil sa hindi niya naingatang pangako. Gayunpaman, nagpumilit pa rin si Javier na kitain ng matandang ito dahil naniniwala siya na malaki ang maitutulong nito sa kanya. Kung talagang matutulungan niya akong protektahan si Jericho laban kay Elias at tatanggi akong umalis, hindi rin ba mawawala ang lahat? Saad naman ni Javier. Hindi nakasagot si Mang Rigor. Tumayo si Javier para lumabas upang kitain ng matanda pero pinigilan siya ng tsuhin. Javier, ako ang nagsabi kay Saruman ng tunay mong pagkatao. Wika pa ni Mang Rigor. Natigilan si Javier. Wala ka lang pagpipilian nun, turan ng binata. Pero hindi ko hahayaang sirain kanyan. Kung sakaling mangyari sa akin ulit ang ganoong bagay, mangyaring wag mo na akong iligtas pa. Sambit ni Mang Rigor. Alam mong hinding-hindi ako gagawa ng anumang bagay para saktan ka, tiyo. At kung mangyari man sa'yo ulit yon, hindi ako magdadalawang isip na iligtas ka ulit. Tugon naman ni Javier na ikinagaan ng kalooban ng matanda. Salamat. Halos maluha-luha si Mang Rigor sa sinabi ng pamangkin. Nilahad ni Javier ang kamay sa kanya upang itayo siya pagkatapos ay niyakap siya nito ng mahigpit na sinasabing huwag hahayaang sirain ng pagkakamali ang kanyang sarili. Nauunawaan naman ito ni Mang Rigor at wala siyang nagawa nang lumabas ng bahay si Javier para tapusin ang naiwang trabaho sa armory upang mamayang hapon ay wala na siyang aasikasuhin pa. Magkakaroon na siya ng bakanting oras para kitain ng matandang babae sa lumang templo ng Yaru. Samantala, binabaybay ng mahiwagang babae ang isang uwak sa loob ng templo kung saan ipinadala ito ni Raya Mondragon para makabitbit siya ng mensahe kay Saruman. Bilang kapalit, magbibigay siya ng ilang mahahalagang impormasyon kay Raya tungkol sa pagkakakilanlan ni Abner. Samantala, sa takot na ang matandang babae ay isa palang espiya ni Raya at nagnanais na akitin si Javier sa isang bitag, dali-daling pinuntahan ni Mang Rigor ang hari para sabihin na narinig niya ang tungkol sa isang babae na nagsasagawa ng ritual ng lumang relihiyon sa templo ng Yaru. Nakapagdesisyon siyang sabihin kay Haring Jericho ang tungkol dito para maalalayan si Javier sa panganib na susuungin niya sa loob ng templong yon. Pagdating ni Mang Rigor sa labas ng kwarto ay kumatok kaagad siya sa pinto ni Haring Jericho. Sino yan? Tanong ni Haring Jericho habang nakaupo sa desk niya. Wala sa kwarto si Reyna Michelle kaya mag-isa lang sa loob si Haring Jericho na may binabasang libro. Kabahalan. Pumasok si Mang Rigor sa loob. Oh, Mang Rigor, may problema ba? Tanong ng hari. Natatakot po ako.
Kabadong tugon ni Mang Rigor. Sige lang Mang Rigor, kung may sasabihin ka sa akin, sabihin mo na kaagad to. Alam mo namang ayokong may sikreto sa pagitan natin, di ba? Saad ni Haring Jericho. Mayroong espesyal na ugnayan sa pagitan ng isang doktor at ng kanyang pasyente. Maaaring sabihin na ito'y halos isang bono ng pagiging kumpidensyal. Marapat na ito'y lihim lamang sa pagitan natin. Makahulog ang wika ni Mang Rigor. Nauunawaan naman ito ng hari. Naniniwala ako. Nagbaw sandali si Mang Rigor. At gayon pa man, wala pa rin bang tapat na ugnayan sa pagitan ng isang manggagamot at ng kanyang hari? Panimula ni Mang Rigor. Walang mas malaking tungkulin maliban dito. Tugon ni Haring Jericho. Isang pasyente ang nagpayo sa akin na sa loob ng pader ng Theraveda, mayroong isang tagasunod ng lumang relihiyon. Sa paniniwala ko na babaeng ito ay nagbabanta, hindi lamang sa kaharian, kundi maging sa inyo mismo kamahalan. Sumbong ng matanda. Kilala ko ba to? May pangalan ba siya? Seryosong tanong ni Haring Jericho kay Mang Rigor sa mahalagang impormasyon na inihatid nito sa kanya. Ang alam ko lang, gagawa siya ng ritual mamayang gabi sa kakahuyan malapit sa nasirang templo ng Eyaru. Tugon ng matandang manggagamot kay Haring Jericho. Tamang ginawa mo Mang Rigor, salamat sa binigay mong impormasyon. Umalis si Mang Rigor sa silid ni Haring Jericho. Pinag-iisipan niya sandali ang sinabi ni Mang Rigor. Pagkatapos ay lumabas siya ng kwarto upang atasan si Elias na mag-organisa ng isang maliit na grupo upang hulihin ng mahiwagang matandang babae na ito. Pagdating sa armory, naabutan niyang inaasar si Kael ng ibang mga kabalyero na pinagpapasapasahan ng kanyang helmet upang pagkatuwaan siya. Magmula kay Ramon ay itinapon nito kay Elias, pagkatapos ay inihagis naman kay Nicolas. Sinusubukan ni Kael na kunin ang helmet niya, ngunit ayaw itong ibigay ng mga kasama. Sa loob ng armory ay makikita rin si Javier na naglilinis ng baluti ni Haring Jericho para sa gagamitin nito sa training. Hindi na to nakakatuwa ah! Inis na sabi ni Kael. Hindi naman ito nakakatawa. Tugon ni Ramon nang ipasa sa kanya ni Elias ang helmet. Lumapit si Kael para kunin ang helmet ngunit itinapon niya ito kay Elias. At walang tumatawa. Ginagawa niyong larong pambata ang ganitong bagay. Reklamo ni Kael. Tumawa lang ang mga kabalyero. Bumaling si Kael kay Elias. Tama ka. Sige, kunin mo. Tinapon ni Elias ang helmet ngunit nasalo ito ni Haring Jericho. Napatigil sa katuwaan ng mga kabalyero na maging ang naiinis na si Kael ay napahinturin nang makita ang hari. Sinubukan nitong kunin ang helmet subalit itinapon niya ito kay Ramon. Tawa pa ni Ramon nang mabudol si Kael. Mga Ginoo, seryosong sambit ni Haring Jericho. Kami ay nawala ang ngiti ni Ramon. Walang problema sa akin yon, tugon ni Haring Jericho. Tumango si Ramon pagkatapos ay bumalik na ang mga ito sa kanilang mga ginagawa. Nilapitan naman ni Haring Jericho si Elias, sabay inakay niya ito sa bandang sulok. Elias, may nais akong ipagawa sa'yo. Napatingin si Javier habang tahimik na kinakausap ni Haring Jericho si Elias. Naghinala si Javier na baka sinabi ni Mang Rigor ang tungkol sa matandang babae. Kinabahan siya kaya tinapos niya kaagad ang paglilinis pagkatapos ay umuwi na agad sa bahay. Naabutan niyang kakaluto pa lang ng hapunan ni Mang Rigor. Umupo siya sa lamesa at ibinigay naman ng tiyuhin ng kanyang hapunan. Nagpakita siya ng tipid ng ngiti. Paborito mo yan? Ayaw mo ba? Tanong ni Mang Rigor nang mapansing tinititigan lang ni Javier ang pagkain. Hindi, syempre gusto ko. Salamat tiyo. Saad ni Javier.
Hindi mo naman siguro iniisip ang matandang babaeng yun sa kagubatan, hindi ba? Ito'y para sa pinakamahusay na paraan, iho. Ayoko lang na mapahamak ka. Tumangulang si Javier sa mga sinabi ng tiyuhin. Nagsimula siyang kainin ng hapunan habang sinisipat ang tiyuhin na tila nagkukunwaring walang alam sa nangyayari. Makalipas ang ilang oras, habang mahimbing na natutulog si Mang Rigor sa sala, ay lumabas si Javier sa kanyang kwarto at pagkatapos tahimik na umalis ng bahay para puntahan ang matandang babae. Nang gabing yon, nakilala agad ni Javier ang babae na ang tunay na pangalan ay Aling Elena. Nalaman niya na siya ay isang tapat na lingkod ni Saruman na nag-atas sa kanya na magpadala ng isang babala kay Javier. Gayunpaman, lingid sa kaalaman ni Javier ay parating na rin ang isang grupo ni Elias upang hulihin si Aling Elena na pinaghihinalaang gumagawa ng mga ritual at pangkukulam sa abandonadong templo. Salamat po at nakarating kayo. Tumalungko si Aling Elena bilang paggalang sa kadakilaan ni Javier. Pakiusap, hindi na kailangan yan. Naiilang nasabi ni Javier, sabay inakay niyang makatayo si Aling Elena. Isang karangalan na makilala kayo, Abner, ang nag-iisa at dakilang babaylan. Wika ni Aling Elena. Paano mo nga pala nalaman ang pangalan ko? Takang tanong ni Javier kay Aling Elena. Mula sa aking maestro, si Saruman ng Katha. Nagpadala siya sa iyo ng pagbati, ngunit isang babala din. Malapit na ang malaking labanan. Ang kapalaran ng Theravada ay nakasalalay sa balanse. Ikaw lang, dakilang Abner, ang makakasiguro sa malaking tagumpay ng nag-iisa at dakilang hari. Wika ni Aling Elena. Dahil dito, naisip ni Javier na marahil ang tinutukoy na malaking labanan ni Aling Elena ay ang nakita niyang pangitain mula sa kuweba kung saan napas lang ni Elias si Haring Jericho. Nanlaki ang mga mata ni Javier at nakiusap siyang malaman kung papaano niya mapipigilan ang digmaan. Paano ko gagawin yun? Napahinto sila sa pag-uusap nang marinig nila ang pagdating ng mga kabalyero. Umalis ka na, Aling Elena. Ako nang bahala sa kanila. Tumakas ka na, bilis! Taboy ni Javier kay Aling Elena. Huliin sila! Sigaw ni Elias nang makita silang dalawa. Tumakbo ka na! Pagtataboy ulit ni Javier. Pero hindi kita iiwan, maestro! Tanggi ni Aling Elena. Magkikita pa tayo ulit, pangako. Sige na! Wika ni Javier. Napilitan tuloy si Aling Elena na iwan si Javier sa templo. Hinabol ito ng mga kabalyero, ngunit nagtago si Javier sa isang puno pagkatapos ay nagsamon siya ng isang malaking apoy upang harangan ang mga kabalyero. Napatigil sa paghabol ang mga ito nang humarang sa kanila ang gapader na apoy. Maging si Elias ay nabigla sa nangyari. Hindi niya nakita kung sinong nagtawag nito, ngunit malakas ang paniniwala niya na isang taong makapangyarihan ng kasama ngayon ng matandang babaeng mangkukulam. Tumakbo agad si Javier matapos na matakpan ng daraanan ni na Elias pagkatapos ay kumaripas siya sa madilim na kagubatan para umuwi sa bahay. Sa kastilyo ni Raya, tinapon si Saruman ng mga tauhan pabalik sa kanyang selda matapos siyang usisain ng husto ni Raya. Pero kahit anong piga sa kanya gamit ang ulupong, hindi pa rin natinag si Saruman at lalong pinanindigan pa rin ang pagiging katha niya. Habang nakahandusay na nakaupo sa selda, ay isang uwak ang biglang nagpakita sa kanya na may dalang mensahe mula sa alagad niyang si Aling Elena. Kinuha niya ang maliit na papel sa paa ng uwak at binasa niya itong maigi. Huwag kang mawala ng pananampalataya, Saruman. Nahanap ko na si Abner. Patuloy ang ating sagradong misyon. Ang iyong tapat na lingkod, Elena.
Basa ni Saruman sa sulat. Hindi maiwasang mapaluha ni Saruman sa kanyang nabasa. Ngayon ay may pag-asa na silang makamta ng hinahangad na kapayapaan sa mundong ipinagbawal ang Mahika. Mabubuo na rin sa wakas ang pinapangarap nilang Albion, ang lugar kung saan malaya ang Mahika. Kinabukasan, kabadong iniulat ni Elias sa harap ng konseho ang bigong misyon niya. Masinsinan silang kinausap ni Haring Jericho tungkol sa maingat na operasyon nila, ngunit naging pabaya si Elias ng mga oras na yon, kaya nakatakas ang mangkukulam. Todo sermon tuloy ang inabot niya kay Haring Jericho, na umaasa pa naman na magtatagumpay siya, kaya niya iniasa sa kanya ang misyon. Tinitignan lang din sila ni Javier habang ito'y tahimik na nakikinig buhat sa likuran ng trono. Nakita mo siya? Ngunit nawala siya sa'yo? Patuloy na panenermo ni Haring Jericho kay Elias. Gumamit po siya ng Mahika, kamahalan. Katuwiran ng batang druid na halos hindi makatingin sa hari. Kahit pa! Ilang kayo? 6? Laban sa isang matandang babae? Saad ni Haring Jericho. 2 po sila, kamahalan. Sundot naman ni Nicolas. Oh, pues, maaring may paliwanag niyo sa akin ito, Elias. Sino ang kasama ng matanda? Tanong ng hari sa kanya. Patawad, kamahalan, ngunit hindi namin malinaw na nakita. Subalit sila'y taimtim na nag-uusap. Mukhang may pinaplano sila. Saad ni Elias. Magpadala kayo ng isa pang grupo. Isara agad ang mga tarangkahan sa Green 10 at alertuhan ang mga garrison sa hangganan. Dapat na silang mahuli sa lalong madaling panahon para mapigilan ng malaking banta. Makapangyarihang utos ni Haring Jericho kay Elias. Masusunod po, kamahalan. Sabay nagbaw si Elias at umalis kasama ng mga kabalyero. Nakatingin lamang si Javier sa pag-alis ng lahat. Maya-maya pa ay umuwi na rin ito sa bahay upang maghanda sa paglalakbay. Alam niya na kapag natagpuan nila si Aling Elena, ay maaaring makompromiso ang kanilang adhikain. Nagsisimula na siyang mag-impake ng gamit nang pumasok si Mang Rigor sa bahay. Ipinagtapat sa kanya ng tiyuhin na ito ang nagsabi kay Haring Jericho tungkol kay Aling Elena. Ngunit alam na ito ni Javier bago pa man ito may pagtapat sa kanya. Nauunawaan nito ni Javier, ngunit sinabi niya sa tiyuhin na si Aling Elena ay hindi isang kaaway tulad ng iniisip ng lahat, kundi isang tapat na naglilingkod kay Saruman. At pinahahalagahan nila ang adhikain niya. Sinabi ko yon dahil nag-aalala ko sa iyo, Javier. Hindi natin kilala ng lubos ang babaeng ito. Saad ng tiyuhin. Gaya ng sabi ko, siya'y naglilingkod kay Saruman at hindi kay Raya. Yumuko si Javier sa kama at kinuha niya ang kampilan sa ilalim. Paano ko naman malalaman yon? Wala kang sinasabi sa akin. Ani Mang Rigor na nakatayo sa labas ng silid. Kasi bago ko lang din nalaman. Lumabas ng kwarto si Javier dala ang makapangyarihang kampilan. Asensya ka na, Javier. Akala ko ito ang makakabuti sa lahat. Ngunit mali ako. Paghingi ng tawad ng tiyuhin. Ngayon, dahil sa akin, nanganganib na ang buhay niya. Kaya kailangan ko siyang puntahan. Tugon ni Javier. Hindi ikaw. Ako ang may kasalanan. Para akong tangang matanda, hindi nag-iisip. Paninisi pa ni Mang Rigor sa kanyang sarili. Naawa naman si Javier sa tiyuhin kaya inaliw niya ito ng isang yakap para gumaan ang pakiramdam nito. Halos mapaiyak na si Mang Rigor sa ipinapakitang konsiderasyon ni Javier sa kanya. Kahit kailan, hindi kita sinisisi sa nangyaring yon. Wala kang pagpipilian. Bagay na ipinagpapasalamat ko dahil walang nangyaring masama sa inyo. Pero kailangan ko na umalis ngayon. Kailangan kong malaman kung bakit pa niya itinataya ang kanyang buhay para sa akin. Bumitaw ng yakap si Javier at binuksan ng pinto dala ang mga gamit niya upang puntahan si Aling Elena. Mag-iingat ka, iho. Nasambit lang ni Mang Rigor bago sumara ang pintuan. Umalis si Javier ng Terraveda sakay ng itim na kabayo.
Hindi siya napansin ng mga gwardya dahil abala sila sa pagmomonitor sa ilan pang pumapasok na refugee sa bayan. Samantala, muling pinahirapan si Saruman ng mga tauhan ni Raya sa loob ng selda habang siya'y nagpapahinga. Hindi ito ininda ng aliman pero kalaunan, ang kanyang mensahe mula kay Aling Elena ay natagpuan ng mga tauhan ni Raya nang itapon siya sa kama matapos siyang pahirapan. Dahil dito, kinaladkad nila palabas ng selda si Saruman at hinarap uli kay Raya. Patuloy ka lang nag-aaksaya ng oras mo, Raya. Ako ay isang pari ng kata. Hindi ako matitibag. Panunuyapan ni Saruman habang nakaupong nakasandig ang likod sa haligi. Sumilay lang ang malaking ngiti sa labi ni Raya. Sa tingin mo po protektahan ka niyan? Wika pa nito habang lumalapit kay Saruman tsaka ito tumalungko. Kahit anong gawin mo, hindi mo ako masisira. Kahit na araw-araw mo pa akong ipabugbog. Hindi pa rin yung gagana. Sinanay na ako sa sakit, kaya alam ko ang pakiramdam na yan. Pagmamayabang ni Saruman habang pinipilit pa rin ni Raya na pakantahin siya tungkol sa katauhan ni Abner. Sanay na sanay nga talaga ang matanda sa hirap at sakit kaya hindi siya matibag ni Raya kahit ilang beses pa siyang pahirapan. Napapagod lang ang mga tauhan niya sa ginagawa nila kay Saruman. Kaya parang gulay ka na lang kung saan wala na akong pakinabang sa'yo mamaya. Saad ni Raya. Sa tingin mo, natatakot ako sa kamatayan, ha Raya? Kahit anong gawin mo, hindi mo ako mapapakanta. Dadaan ka muna sa bangkay ko bago mo malaman ang nais mong impormasyon. Paghahamon pa ni Saruman. Papayagan ba kita sa isang sikreto, Saruman? Hindi na ako interesado sa iniisip mo o sa kinatatakutan mo. Sapat na sa akin na nakuha ko. Makahulog ang sabi ni Raya. Ngunit dadaan ako sa kabilang mundo na masaya sa kaalamang hindi mo na mahahanap si Abner. Siya ang iyong kapalaran, Raya. Ngunit siya rin ang malaki mong kapahamakan. Sinampal siya ni Raya. Pinuno! Lumapit ang isang tauhan ni Raya. Ano ba yon? Gigil na tumayo si Raya. Narito na po ang sulat na nakita namin sa kanyang selda. Mukhang isa po itong mahalagang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng taong hinahanap mo. Ayan po. Sabay inabot sa kanya ng tauhan ng sulat. Akin na! Ba't ang tagal niyong dinala to? Kinuha ni Raya ang liham, sabay binasa ang nakasulat. Huwag kang mawala ng pananampalataya, Saruman. Nahanap ko na si Abner. Patuloy ang ating sagradong misyon. Ang iyong tapat na lingkod, Alena. Pagbasa ni Raya sa harap ni Saruman. Kawawa kang tangang Saruman. Mukhang umaayon sa akin ng tadhana. Sa akin na lumalapit ang palay. Alam mo ba, na habang naglilingkod siya sa'yo, ay ginagamit ko naman siya. Hanapin itong si Alena. Dalhin niyo sa akin ang buhay. Sisirain ko ang maestro niya. Babaliin siya na parang sanga. Mautoridad na utos ni Raya sa mga tauhan na agad namang nagsikilos dala ng kanilang matinding takot kay Raya. Ano ang pakiramdam ng malamang ang lahat ng iyong pagtutol ay walang kabuluhan? Masiyahan ka sana sa kabilang mundong sinasabi mo. Sarkastikong saad ni Raya kay Saruman. Walang nagawa si Saruman kundi titigan lang si Raya na parang lantang gulay. Hindi siya makakilos para labanan ng mangkukulam dahil halos wala ng lakas na natitira sa kanya dala ng matinding gulping inabot niya sa mga tauhan ni Raya. Maya-maya pa ay nanilaw ang sklera ng mga mata ni Raya. Kasunod ay binali niya ang leeg ni Saruman sa isang kurap ng mga mata lang. Gayunpaman, hindi man lang nakitaan ng bahid ng takot si Saruman na nakangiting namatay dala-dala sa hukay ang lihim ni Javier. Tinalikuran siya ni Raya na nakataob sa sahig at naupo sa kanyang trono.
Kinaumagahan, naglalakad ng mag-isa si Aling Elena sa kakahuyan nang may madaanan siyang malaking puno. Huminto siya rito at mahiwagang minarkahan ang puno gamit ang mahika. Nag-iwan ng maliit na marka ang puno na animoy mga guhit na salita o isang simbolo na tanging mga salamangkero lamang ang makakaintindi nito. Nagtago siya kaagad nang marinig ang yabag ng mga kabayo sa ibabaw ng talampas na di kalayuan sa kanya. Sumilip siya at nakita ang ilang mga kabalyero na tumatawid sa isang burol. Nang makalampas na ang mga ito ay saka palang nagpatuloy si Aling Elena sa paglalakbay. Nagiba siya ng landas na tinahak upang hindi siya makasalubong ng mga kabalyerong naghahanap at tumutugis sa kanya. Walang patid na binagtas ng kanyang mga paa ang masukal na bahagi ng kagubatan at tinungo ang direksyon ng hilaga. Samantala, bumalik si Javier sa abandonadong templo, kung saan pagkahinto pa lang sa isang puno ay may napansin siyang isang marka na gumagawa ng kakaibang ilaw sa tuwing ito ay nahahawakan. Sinubukan niyang gamitin ang isang spell upang palitawin ang mga letra at natuklasan niya ang isang bakas na animoy nagtuturo sa kanya ng direksyon. Naisip ni Javier na baka sinadya itong iwan ni Aling Elena upang madali niya lamang matunto ng kinaroroonan nito. Kaya naman itinali ni Javier ang kabayo niya sa puno at agad na sinundan ng mga marka na iniwan sa kanya ni Aling Elena. Habang binabaybay ang daan, narinig niya ang ilang ungol ng mga kabayo kaya nagtago siya sa isang malaking puno. Sumilip siya para malaman kung sino ang mga ito at nakita niya si Ramon na pinangungunahan ng isang grupo ng search party upang hanapin din si Aling Elena. Kasama niya din sa grupo sina Elias, Nicolas at Kael. Alam ni Javier na makikita siya sa pinagtataguang puno kaya naman sinubukan niyang lumipat sa mas tago at di gaanong pansin. Subalit hindi niya alam na habang tumatakbo siya ay nakita pala siya ni Ramon. Bumaba ito ng kabayo para sundan si Javier at nang huminto sa isang puno ay tinutukan niya ng espada ang binata sa likod. Natakot naman si Javier at napataas ng kanyang mga kamay. "Anong ginagawa mo rito, Javier?" Nakakunot noo na tanong ng kabalyero. Ngumiti lang ng alanganin si Javier. Makalipas ng ilang sandali, nagtayo ng isang kampo ang grupo para magpahinga sandali. Dito ay ipinaliwanag ni Javier kung bakit siya nasa kakahuyan ng oras na yon. "Halamang gamot? Naghahanap ka ng mga halamang gamot?" Ani ni Nicolas habang inaayos ang scabbard nito. "Napakaselan ni Tio. Dapat daw yung mga sariwang hanapin ko. Dahil maaaring mawala agad ang kanilang bisa kapag nabilad sila ng ilang oras." Palusot ni Javier. "Pero hindi itong tamang lugar para mag-ipon ng mga halamang gamot." Saad naman ni Ramon habang pinapagpag ang mga buhangin na pumasok sa bota niya. "Sapat na sana ang maliit na pasasalamat matapos kang pagalingin ni Tio sa iyong mga tagyawat sa pamamagitan ng halamang gamot na to." Tugon naman ni Javier. "Hindi yung tagyawat. Malaking nana lang yun sa paa ko." Paglilinaw pa ni Ramon kay Javier. "Naging magalang ako. Ayoko namang sabihin na isang nakakadiring bagay yun." Litanya ni Javier. Hindi tuloy maiwasan ni Elias na matawa sa kanila. "Merong isang mapanganib na mangkukulam sa pangkalahatan, Javier. Dagdag pa ng isang grupo ng mga Sakson. Hindi ito lugar para mag-isang maghanap." Wika naman ni Nicolas. "Ayos lang naman ako. Kukunin ko lang at i-empake ang natitirang mga halaman tsaka ako uuwi." Tugon ni Javier. Subalit hinawakan siya ni Nicolas sa kamay. "Wag." Hindi nakaimik si Javier. Tumingin siya sa mga kabalyero na tahimik lang din na nakatingin sa kanya. Sinubukan niyang kumbinsihin ang mga ito na payagan siyang bumalik sa Terraveda, ngunit nag-aalala ang mga kabalyero na hayaan siyang maglakbay ng mag-isa. Sa pantahan nila ay gumagala pa rin ang mapanganib na mangkukulam kaya ay giniit nilang manatili muna siya sa kanila hanggang sa mahuli si Aling Elena.